Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Una po sa lahat, gusto kong magpasalamat kay Arnel Mindanao. Salamat sa super thanks. Pagpalain ka ng ating Panginoon. Natutuloy po natin yung ating series patungkol po sa 7 Pillars of Complete Trust in God. So layunin po ng devotion natin na ito, ng series natin na ito, na lumalim tayo sa pagtitiwala sa Diyos. Hindi 50% trust, hindi 99% trust, kundi 100% trust in God. Paano po tayo magtitiwala sa Panginoon? Ano yung pagtitiwalaan natin sa Diyos? Ito po yung 7 pillars, 7 haligi ng buong pagtitiwala sa Diyos. So we talk about God's power, God's goodness, God's plan, God's provision, and today we will talk about God's wisdom. Why should we put our trust in God's wisdom? So ito po yung sasagutin natin. Now, sabi po dito sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Maganda po, memorize natin ito, pang mga life verse po ito eh. I hope meron tayong mga life verse. Yung life verse po kasi, hindi ko alam yung term na yun, no? Meron palang ganon. Hindi naman yan required, pero ito yung, kumbaga, lagi mong sinasabi sa sarili mo, no? Pinanghahawakan mo talaga, memorize mo. So, marami po ang kilala. Ito yung life verse nila, Proverbs 3, 5, and 6. Sabi po rito, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siya ay alalahanin, upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Napakaganda pong mga talata sa Biblia. So, ito po ay mga talata sa Bible verse na talagang dapat memorize natin. Every time we make decision, sinasabi natin sa sarili natin ito, trust in the Lord with all your heart. Magtiwala ka sa Diyos ng buong puso. Huwag manangan, huwag dumepende sa sarili nating kaunawaan. At sa lahat ng ating ginagawa, magpasakop tayo sa ating Diyos. Isipin natin kung ano yung nakakalugod sa Diyos sa mga decisions na gagawin natin. So yung pinag-uusapan po natin dito sa 7 pillars no God's wisdom. Bakit po tayo dapat magtiwala sa Diyos? Because He is all-wise. Ang Diyos ay puno ng karunungan. God is all-wise. Alam niya yung pinakamainam para sa atin. Kaya ito po yung teaching natin ngayong umaga. Number 1, God knows the best destination. Sa ating paglalakbay sa buhay, ang Diyos lang talaga yung nakakaalam kung ano yung pinakamainam na destination natin, na patutunguhan natin. I'm sure wala sa hinagap natin, no? Lalo na yung mga may edad na rito. Wala sa hinagap natin, siguro mga how many years, 10 years, 20 years, hindi natin naisip na naririto tayo ngayon sa sitwasyon natin ngayon. Lalo na nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. No? Sobrang iba yung iniisip natin nung kabataan natin sa kalagayan natin ngayon. Kahit sa buhay pang mag-asawa, no? I'm sure hindi mo naman naisip na mapapangasawa mo yung asawa mo ngayon. Generally speaking, no, depende kung kayo ay magkakilala na bata pa lang at type nyo na talaga isa't isa. Pero normally, no, hindi mo talaga naisip, nung bata ka na mapapangasawa mo yung kasama mo ngayon. And I'm sure you're thankful for your spouse. I hope so, no? So, alam ng Diyos yung best destination for you when it comes to marriage, when it comes to your career, when it comes to your direction in life. Now, let's take Joseph as an example. Si Joseph po, lumaki siya sa Canaan. Pero ang destination sa kanya ng Diyos, Joseph, gagamitin kita para sa kaluwalhatian ko, okay? Gagawin kitang pangalawa sa pinakamataas na pinuno sa Ehipto. Egypt during the time of Joseph was the superpower. Yun ang pinakamakapangyarihang bansa sa panahon ni Joseph. Isipin mo, magiging vice president siya doon, no? Magiging, kumbaga, prime minister, no? Next to the king. Now, itong si Joseph, wala sa imahinasyon niya yun eh. Na yun ang kakahinatnan niya. But God knows the best destination for him. Sa atin din, mga kapatid, maraming nangyari sa buhay natin na mapapawaw ka na lang, Lord, thank you. Kayo talaga nakakalam ng pinakamainam para sa akin. Kayo yung nagtakda ng patutunguhan ko. Salamat, Panginoon, kasi hindi ako ang nasusunod sa buhay ko. Alam niyo po, kung tayo lang masusunod sa destination natin, puro tayo kapahamakan. Kung tayo lang, salamat nga sa Panginoon, no? Sa mga panalangin natin na hindi niya sinasagot. Kasi yung mga panalangin natin masyadong limited
yung mga direction natin. Lord, sana makapag-abroad ako. Pero hindi naman yun yung plano ni Lord. Lord, sana makapunta ka dito sa lugar, sa ganitong lugar. Lord, sana makuha ko tong ganitong trabaho. Hindi naman plano ni Lord yon. Na kung isipin mo, baka pag nakuha mo yung trabaho na yon o nakapunta ka sa lugar na yon, hindi mo makukuha yung mga bagay na meron ka ngayon. Hindi ka na sa sitwasyon na nagpapasalamat ka sa Panginoon, Lord, thank you kasi, you know what's best for me. So tandaan natin mga kapatid, kailangan natin magtiwala sa Diyos because God knows the best destination. Hindi natin alam sa ngayon, no, kung saan tayo pagdadala ng Panginoon. But we have to put our trust in Him because God is all-wise and He knows the best destination for us. So God knows the best destination. Now, hindi lang yung patutunguhan natin yung alam ng Diyos. Alam din ng Diyos kung ano yung pinakamainam na ruta patungo doon sa patutunguhan na yon. Tingnan niyo po si Joseph. Yung ruta niya papunta sa pagiging vice president ng Egypt, pinadaan siya sa mga Ishmaelites. Binenta siya bilang alipin. Napunta siya kay Potiphar. Na-frame up siya. Nakulong pa siya. Samot-saring pagdurusa at paghihirap. Pero nasa kulungan siya, doon siya nagkaroon ng connection doon sa hari ng Ehipto. Kasi doon sa kulungan, nandun, may pinakulong yung hari doon, at yung pinakulong na yun, naibalik doon sa posisyon, yun yung nag-connect kay Joseph doon sa hari. So isipin yung wisdom ng Panginoon na yun, no? God knows the best route. Marahil sa atin, no, meron tayong mga pangarap sa buhay, at meron tayong kanya-kanya mga plano patungo doon, may mga stepping stone tayo patungo doon sa plano natin sa buhay, pero madalas yun hindi nangyayari. May ibang plano si Lord. I'm sure, bawat isa sa atin, no, meron tayong mga gusto sa buhay, pero yung pamamaraan, hindi nangyayari, hindi natutupad. Because God knows the best route. Alam ng Diyos yung pinakamainam na daan patungo doon sa destination niya. And we have to put our trust in God. He knows the best way. And number 3, God knows the best vehicle. Alam ng Diyos kung ano yung pinakamainam na vehicle, yung magdadala sa iyo patungo doon sa destination mo na inilaan ng Diyos para sa iyo. Ito po si Joseph, who would have thought na ang vehicle niya mga Ishmaelites, no? Na bebenta siya bilang alipin. Mayroon siyang free vehicle, free ride patungo doon sa napakagandang plano ng Diyos sa buhay niya. Pero kung tayo yon, along the way we have a lot of questions. Talagang ma-challenge yung faith natin, Lord. Bakit nangyayari sa akin to? Pero ito po, reminder sa atin itong mga talata na ito, no? Trust in the Lord with all your heart. Kung anong piliin na ruta ng Panginoon, pagtiwalaan mo ang Diyos ng buong mong puso. Kung ano yung vehicle, yung gagamitin ng Diyos, pwedeng career yan, pwedeng family, pwedeng ibang tao na gagamitin ng Diyos para tulungan ka ihatid doon sa plano ng Diyos sa buhay mo. Kung ano man yun, no? We have to put our trust in God with all our hearts. And lean not on our own understanding. Hindi tayo mananangan, depende sa sarili natin kaunawaan kasi hindi natin mauunawaan yung plano ng Diyos. Kahit si Joseph siguro, gulong-gulo yung isip niya, Lord, meron kang vision na pinakita sa akin. Magiging mataas yung position ko. Tapos nandito ako sa kulungan. Tapos na-frame up siya, tapos nakulong. We may have a lot of questions. Maybe we will question God. Pero ang sinasabi ng mga talatang ito, in those times of trials, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Huwag tayong manangan sa sarili natin kaunawaan kasi in the first place, we cannot comprehend the plan of God. Sabi dito, in all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Gawin natin, magpasakop na lang tayo sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi man natin maintindihan. Kaya ito yung application natin, no? Ito na rin mismo mga talata na ito. Sabi dito, trust in the Lord with all your heart. That's the first thing. Again, yung tema po natin, no, complete trust in God. Hindi gusto ng Diyos yung matitiwala ka sa Kanya, pero wishy-washy. Parang 50-50, 40-60. Pag nagtiwala ka sa Panginoon, Lord, I know you are there. You're listening to me. I know you know what is best for me. Lord, I will follow you. Susunod lang kasi magtitiwala ako sa inyo. Sabi po ng Isaiah 48, verse 17, this is what the Lord says, your Redeemer, the Holy One of Israel. Kausap niya yung bayan ng Israel. I am the Lord your God. Ako yung pagtiwalaan mo. Ako yung Panginoon mo. Ako si Yahweh. Ako yung Diyos. Who teaches you what is best for you.
I know what is best for you. I'm gonna teach you what is best for you. Who directs you in the way you should go. Ako magbibigay sa iyo ng direction kung saan ka patutunga, ano yung tatahakin mong landas. God knows what is best, mga kapatid. Let's put our trust in the Lord with all our hearts. And number 2 po, lean not on your own understanding. Huwag po tayong manangan sa sarili nating kaunawaan. Kasi kung nakaasa lagi tayo sa sarili nating pagkakaunawa, baka hindi na natin matutunang magtiwala sa Diyos. At, hindi na tayo makasunod sa Panginoon kasi hindi tayo susunod hanggat hindi natin nauunawaan. Alam niyo po yung mga bata minsan, kailangan sumunod sila sa parents nila kahit hindi nila naiintindihan. Lalo na yung mga bata. Anak, huwag mong laruin yung apoy. Kahit hindi nila naiintindihan, no? Kailangan nilang sumunod na huwag maglaro ng apoy. Diba? Kasi sa totoo lang, ang daming decisions ng mga bata na ikamamatay nila, actually. No, pag hinayaan mo yung mga bata na mag-decision sa sarili nilang buhay, yung tatawid sa kalsada at nagpupumilit pa, iiyak-iyak pa, tapos gustong bumitaw sa magulang. Ang daming decisions ng bata na ikamamatay talaga nila, ikapapahamak nila. But they have to follow their parents without question. Dahil na yung mga bata. Ganun din po tayo sa ating Diyos, no? Hindi natin naiintindihan, madalas, hindi natin naiintindihan yung sitwasyon natin. Hindi natin alam yung future natin. Wala tayong alam. We just have to follow. Sometimes ganun yung sitwasyon, we just have to put our trust in God. Lean not on our own understanding. Sabi po sa Isaiah 55, verse 8 and 9, For my thoughts are not your thoughts. Magkaiba po talaga yung isipan ng Diyos sa isipan natin. Neither are your ways my ways, declares the Lord. Iba yung kapamaraanan ng Diyos, iba yung kapamaraanan nating mga tao. As the heavens are higher than the earth, kung gaano kataas yung langit, kalayo sa lupa, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So magkaiba. Sobrang taas ng kaunawaan ng Diyos, yung wisdom ng Diyos. Sa atin, sobrang limited. That's why we have to put our trust in God and lean not on our own understanding. Number 3 po, acknowledge God's wisdom. Lagi po nating ina-acknowledge yung wisdom ng Panginoon. Sabi po rito, in all your ways, submit to Him. Sa Tagalog po, sa lahat ng iyong gawain siya ngay alalahanin. Hindi yung just remembering God, Ito yung ina-acknowledge mo talaga, nagpapasaka po sa Kanya. Lord, hindi ko naintindihan yung sitwasyon ko ngayon. Lord, may karamdaman ako. Bakit? Sa dami-dami ng tao, ako'y tinamaan ng ganitong karamdaman. Lord, bakit namatay yung mahal ko sa buhay? Na untimely, no? Biglaan. Lord, ba't nangyayari? Patong-patong yung problema ko. Pwede ba mag-stop na? Kasi sunod-sunod. Minsan hindi natin naiintindihan Pero sa mga ganong sitwasyon, mga kapatid, let's acknowledge God's wisdom. Submit to His ways. Mas mataas yung kaalaman ng Diyos sa kaalaman natin. Minsan ganun lang talaga tayong kailangan natin gawin, magpasakop. Kung paano si Joseph, siguro gulong-gulo yung buhay niya. Binenta siya sa mga Ishmaelites bilang alipin, dinala siya sa Ehipto, na-frame up siya, ang ganda-ganda ng career niya, nakulong siya. Hindi mo maintindihan yung ganong sitwasyon But we just have to take it in. Lord, haharapin ko to lahat. I will submit to you. I will put my trust in you. So trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. And acknowledge God's wisdom. Lord, you know what is best for me. Kahit ano nangyari sa buhay ko, Lord, you know what is best for me. I'll just put my trust in you. Saan niyo ako dadalhin, susunod ako. I'll put my trust in you. Fully, 100%, completely. Kaya mga kapatid, para sa discussion natin, based on our devotion, what is the best way to make decisions? Base sa devotion na ito, anong pinakamainam na kapamaraanan para sa paggawa ng desisyon? Samahan niyo po ako sa panalangin, kausapin natin si Lord. Sabihin natin sa akin, hindi ko alam yung sitwasyon natin, mga kapatid. Anong kalagayan natin, anong pinagdadaanan natin, anong mga pinapanalangin natin, anong mga sama ng loob natin. I don't know. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, mga kapatid, God knows what is best for you. God knows the best destination. God knows the best route, the best way, and God knows the best vehicle. Samahan niyo po ako sa panalangin. Let's pray. Heavenly Father, I praise you for your perfect knowledge and guidance. You know the best destination for my life, the right path to get there, and the perfect way to carry me through.
Help me trust in you with all my heart and not rely on my own understanding. I surrender my plans to you and acknowledge your infinite wisdom in every decision I make. Lead me according to your will, that I may walk confidently in the direction you've set. Strengthen my faith as I follow you, knowing that your way is always good and perfect. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, ang Tres Marias na mga taga Luisiana, Laguna. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong suporta. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.